sa ulo ng mga nagpapagang balita. Isang ina, sinampal ang kanyang anak dahil sa sirang wifi. Alamin, mga kagamitan sa pagbuo ng internet LAN cable. Dalawapuhin ang kaayusan ng mga linya sa loob ng internet cable, ating pag-uusapan. At pagbuo ng straight through at crossover cable. Dito lang yan sa Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw kapwa Tegi. Balitang tinututukan, bik-bik ay kalaman. Saan man dako kayo ay binabatayan. Ako, si Bienvenido Ojero. Ito ang Team Balita. Isang ina sinampal ang kanyang anak dahil sa manosistirang wifi. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Reyes Cacho. Cacho? Yes, Bien. Base sa investigasyon, sinampal ng isang ina ang kanyang anak dahil umanong mananalo na sana ito sa SCATEP, ngunit biglang nawala ang wifi at hindi ito paagad naayos sa kanyang IK na anak. Pati na rin daw ang washing machine na ilang buwan nang nakaimbak ay hindi pa rin naayos. Ayon sa pahayag ng ina, IT naman daw ang kanyang anak, ngunit bakit hindi nito maayos sa kanilang kagamitan. Reyes Cacho, nagbabalita, balik sa YouTube. Maraming salamat, Cacho. Samantala, mga kagamitan para sa paggawa ng Ethernet LAN cable, ating pag-uusapan. Narito si Bart Bakun para sa kabuang detalye. Salamat Bien para sa unang kagamitan na tampok natin ngayon ang Category 6 o Cat6 cable. Ito ay mas advanced na network cable kumpara sa mga naunang version tulad ng Cat5e. Kilala ito sa kakayahang magdala ng mas mataas na data speed, mas mababang interference at mas stable na koneksyon. Kadalasang ginagamit ang Cat6 sa mga modernong computer, networks, data centers at high-performance internet setups. Ikalawa, narito naman ang RJ45 connector, ang maliit na transparent plug na nakakabit sa bawat dulo ng LAN cable. Sa pamamagitan nito, nagiging posible ang pisikal na connection ng cable sa computers, routers, switches at iba pang networking devices. Bagamat maliit, kritikal ang papel nito dahil dito dumadaloy ang signal at komunikasyon. At ikatlo, bago may kabit ang konektor, kailangan ihanda ang cable. At dito pumapasok ang cable strip, ang tool na ang nag-aalis ng panlabas na insulation ng cable ng maingat para lumabas ang mga color-coded wires sa loob. Mahalaga ang tamang paggamit nito dahil iting nasira ang mga wires, babagal o mawawala ang signal. Para sa mga karagdagang impormasyon, narito si Sean Andre Nart. Maraming salamat, Mark at Ben. Matapos ma-strip ang cable at maayos ang pagkakahanay ng wires ayon sa wiring standard, gagamitin naman ang crimping tool. Ito ang napipress at naglalak ng RJ45 connector sa cable. Tinitiyak na mahigpit at tama ang pagkakahapit ng bawat wire. Kung mali ang crimping, tiyak na magkakaroon ng connection issues. At ang panghuli, ang LAN cable tester. Ito ang device na sumusuri kung tama ang pagkakasunod-sunod ng wires, kung may putol, short, o maling pagkakakabit. Sa pamamagitan nito, agad nalalaman ng technician kung pasado ang cable bago ito gamitin sa actual setup. Muli, ako si Shana Denarte, nag-uulat para sa Tinig Tech Balita. Maraming salamat Sean at Mark. Ginagamit ang mahkamang ito para sa pangbuo ng Ethernet LAN cable. Narito si Reyes Cacho para ibalita. Cacho? Salamat, Bien. Meron tayong dalawang uri ng kaayusan ng mga linya sa loob ng Ethernet cable. Ito ang straight-through cable. Ang straight-through ay isang uri ng Ethernet cable kung saan magkapareho ang color coding sa magkabilang dulo. Karaniwan ay T568B to T568B. Ginagamit ito para sa device-to-network connection tulad ng computer to switch, switch to router, PC to modem. Ito ang pinaka-common na cable sa mga network setups dahil ginagamit sa pag-connect ng device sa network infrastructure. Sunod ay crossover cable. Ang crossover cable naman ay magkaibang color coding sa magkabilang dulo. Kadalasan ay T568A sa isang side at T568B sa kabila. Ginagamit ito para sa direct device-to-device connection tulad ng PC to PC, switch to switch, router to router. Dahil dito, nagko-cross ang transmit at receive bars para magkaintindihan ang dalawang device ng walang switch. Reyes Cacho, balik sa UPN.
Maraming salamat, Kacho. Ngayon para sa pagbuo ng straight through cable, narito si Det Antonio. Det, So yes, Ben, ngayon naman ay gagawin natin ang straight through cable. Sa straight through cable na to, ay may kabilang end ng cable ay parehas lang. So ito ay E568B at ang color diagram nito ay white, orange, orange, white, green, white, blue, mid, white, brown, brown. So ating first step sa paggawa ng E568B color wiring diagram is first, kukuha tayo ng LAN cable. Then after nun ay ang ating cable stripper. Pagkatapos nun, tatanggalin natin ang Ethernet cable, so wire stripper, para matanggal yung balat nito. So after nun, ayusin natin yung wire ng mga colors, which is white, orange, orange, white, red, blue, white, blue, green, white, brown, black. So once na maayos na natin yung pagkakasunod ng pattern na ito, is lalagyan na natin yung RJ45 natin. And after that, lalagay natin ito doon sa ating mga color wiring diagram. After nun, i-trip natin siya using crimping tool. And after that, pagtapos sa natin ma-crimp ito, we will use the LAN tester to test if our cable is okay. And after nun, titignan natin sa LAN tester if lahat ng numbers ay may kulay. So dapat sunod-sunod na folder na ito. From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ganito lang ang paggawa ng straight through cable. At ako si Jet Antonio. Balik sa iyo, Ben. maraming salamat, Det. Para naman sa crossover cable, narito si Celestio Acoba. Acoba? Yes, Ben, nakita nga natin dito ang ating mga gamitan na RJ45 cloud cover, cable stripper, LAN tester, Triton tool, and lastly ang cut type e-cable natin. At muna nating step ay ikakat ang ating cable at muna natin gagawin ang end 1 E5C3A. At ang muna natin gagawin dito ay ari sila ng green white, pangalawa dito ang green, pangatlo ang orange white, pang-apat ang blue, panglima ang blue white, pang-anim natin ang orange, panglima ito natin ang brown white, pangwalo natin ang brown, and pagkatapos nito babalikan ulit natin ang cable natin sa kabilang dulo at matatawag pong N2 T568B. Pagkatapos nito i-arrange natin sila ng orange white, orange, green white, blue, blue white, green, brown white, round. And lastly, i-creep na natin silang lahat. Pag-creep na natin lahat, sa creeping tool ay kukunin natin ang tester natin. Pagkakuha ng tester ay ang dapat patilan nito ay 1, 3, 2, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 2, 7, 7, 8, 8. At pagkatapos nyon, malalaman na natin na gumagana nga ang ating crossover keyboard. At ako nga po si Ready Apoba, nagbabalita, balik sa UBN. Maraming salamat, Acoba. At yan ang mga balita aming nakalap sa araw na ito. Muli, ako si Bien Pinido Orhero, balitang tinututukan, bitbit ay kalaman. Saan man dako kayo ay binabantayan. Ito ang Tingik Tech Balita.